Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang panahon ngayon, may isang tao na ngalay Lazaro. Nakatira ito sa Betania, kasama ng kanyang mga kapatid na sina Maria at Marta. Si Maria ang nagbuhos ng pabango at nagpunas ng kanyang buhok sa mga paa ng Panginoon. Nagkasakit si Lazaro, kaya't nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, "Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit." Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, "Hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos, at sa pamamagitan nito ay maparangalan ng anak ng Diyos." Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayon may pinaraan pa niyang 2 araw matapos mabalita ang may sakit si Lazaro, bago sinabi sa kanyang mga alagad, "Magbalik tayo sa Judea." "Rabay," sagot ng mga alagad, "hindi po ba't kamakailan lang ay tinangka kayong batuhin ng mga Hudyo? Bakit pupunta na naman kayo doon?" Sinabi ni Jesus, "Hindi ba may 12 oras sa maghapon? Hindi natitisod ang lumalakad kung araw, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutang ito. Natitisod ang lumalakad kung gabi, sapagkat wala sa kanya ang ilaw." Dinugtong pa ni Jesus, "Natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Paroroon ako upang gisingin siya." "Panginoon, kung gayon po'y gagaling siya," tugon ng mga alagad. Ang pagkamatay ni Lazaro ang tinutukoy ni Jesus. Ngunit ang akala ng mga alagad ay karaniwang pagtulog ang tinutukoy niya. Dahil dito'y maliwanag na sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako ron, upang kayo'y manalig sa akin. Ayon na, puntahan natin siya. Si Tomas na tinatawag na kambal, nagyaya sa kanya mga kasama, "Sumama tayo sa kanya hanggang sa kamatayan." Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro ang layo ng Jerusalem sa Betania. Marami sa mga Hudyon dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Na marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po'y narito, di sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon, ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin niyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid," wika ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay." At sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay, muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba to?" "Opo, Panginoon," sagot niya. "Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan." Pagkasabi nito, umuwi si Marta. Tinawag si Maria at pabulong na sinabi, "Naririto na ang guro, pinatatawag ka." Pagkarinig nito, nagmamadaling tumayo si Maria at sinalubong si Jesus. Hindi pa nakararating si Jesus sa nayon, naroon pa siya sa dakong kinasalubungan sa kanya ni Marta. Sinundan si Maria ng mga Hudyong umaaliw sa kanya. Nang siya'y nagmamadaling tumindig at lumabas, akala nila'y pupunta siya sa libingan upang manangis. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito. "Panginoon," wika niya, "kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid." Nahambal si Jesus na makitang tumatangi si Maria.
pati ang mga Hudyong kasama niya. At siya'y napahimutok. Saan niyo siya inilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, hali kayo at tingnan niyo. Tumangis si Jesus. Kaya sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, makapagpadilat ng bulag ang taong ito, pati niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro. Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito'y yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin niyo ang bato, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo, na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam ko, lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko, pang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. At lumabas nga si Lazaro. Nabupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa. Nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, halagan niyo siya. At nang makalaya, marami sa mga Hudyo dumalo kay Maria nakakita ng ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Gandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay narating na po natin yung 5 linggo at 1 linggo na lang ay linggo na ng pagpapakasakit ng Panginoon. Sa darating pong Biyernes, yun po yung Biyernes Dolores kadalasan na tawagin, ay meron po tayong daan ng krus sa umaga pagkaraan ng misa. At sa gabi, meron po tayong kumpisalang bayan. Kung ayaw niyong ako yung makarinig ng kasalanan ninyo, nag-imbita po tayo na iba pang mga pari para marinig yung kumpisal. Mahalaga po yung pangungumpisal. Pag sinabi ninyong wala na akong kasalanan, hindi ko na kailangan yan, sasabihin ko po sa inyo, malayo na kayo sa Diyos. Kaya sana po suriin natin yung ating sarili. Dahil napakahalaga na sakramento na yan ay binigay sa atin ng Panginoon upang maghari at manatili sa atin ang Panginoong Hesukristo. Sa darating po yung Biyernes, mula po alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Sa 5 linggo po na ito ng Kwaresma, dito narinig natin at pinakilala ng Panginoon, siya ang buhay at muling pagkabuhay. Binasa ko po sa inyo yung mahabang version. Nang maramdaman natin ng lubos, ano nga ba talaga yun nangyari? Hindi lang basta pumunta ang Panginoon sa isang libing. Dito makita natin yung katotohanan na ang Panginoon sa kanyang pagkakatawang tao, hindi siya nakadetach sa atin. Ramdam niya lahat. At kung mayroong pinakamahirap na maaaring daanan ng tao, bukod sa kasalanan, bukod sa sakit, ang kamatayan. Ulit-ulit naririnig natin, sinasabi ng mga kapatid na babae ni Lazaro, Panginoon, kung nandito lamang po kayo, hindi sana nangyari, hindi sana namatay yung aming kapatid. Marahil, yung mga pananalita na ito, binabalik sa atin yung karanasan na yan. Sino nga ba sa atin ang hindi nagkaroon ng mga mahal sa buhay o kaibigan na umanaw? At sino nga ba sa atin na hindi rin nagdasal na, Panginoon, baka naman pwede pong dugtungan mo po ang kanyang buhay. Panginoon, ba't di na lang po yung mga walang hiya, yung mga magnanakaw, yung mamatay? Bakit ito pa?
ito na mabuting tao, ito na minamahal namin. At dito sa Ebanghelyo, sinasagot tayo ng Panginoon. Makita natin yung dalawang disposisyon kay Marta at kay Maria. Kay Marta na nandun na nagtitiwala, sabi niya, opo Panginoon, bagamat dinadasal niya yon, naniniwala siya na bubuhayin namang muli sa huling araw. Bagamat nung panahon ng Panginoon, hindi ganong kaliwanag sa mga Hudyo yung paniniwala na yon ng muling pagkabuhay ng mga patay. Si Maria, pakita natin na lumapit, parehong salita din ang binigkas. Pero doon nahambal na lubos ang Panginoon. Bakit? Kasi alam natin si Maria, siya yung nandun lagi sa paanan ng Panginoong Hesus at nakikipag-usap. At marahil sa pagtatanong, nananalig po ako sa inyo, pero bakit nangyari pa rin yung mga bagay na ito? At tumangis ang Panginoong Hesus. Dito pinakita sa atin, ramdam ng Panginoon yung lahat. Pero sa huli, magdadasal ang Panginoon. At sabi niya, para ano? Hindi para pawiin yung tangis natin. Muli niyang bubuhayin si Lazaro, hindi dahil kaibigan niya. Malakas si Maria sa Panginoon. Kundi para patunayan sa atin na hawak ng Diyos ang ating buhay. At higit ang naghihintay sa atin sa muling pagkabuhay. Gagawain ng Panginoon ang himala ng pagbuhay kay Lazaro, hindi para bigyan ng kaligayahan yung kanyang kaibigan. O ayan, binagbigyan kita, binuhay ko yung kapatid mo. Hindi. Kundi upang manampalataya tayo na si Kristo, siya talaga yung sinugo. Siya ang ating manunubos. Siya ang ating buhay at muling pagkabuhay. Kaya nga po, yun po yung magandang maunawaan natin. Na sa buhay natin, ang mahalaga ay nandun na nananalig tayo sa Panginoon. At ang mahalaga ay nandun sa buhay natin. Kaya nga sabi po ni St. Paul, sa mabuhay o sa mamatay, tayo ay sa Panginoon. Sa huli, tatawagin ng Panginoon si Lazaro, lalabas, mabubuhay na maguli. Na nag-aaral nga po kami, yun yung biro ng professor namin. Paano lumabas si Lazaro? Ibalot siya. Tumatalon. Kasi nakabalot po lahat para lumpia yan na nakaganon eh. Pero pag titingnan po natin, makahulugan ang mga salita ng Panginoon. Lumakad tayo sa liwanag. Halagan tayo sa ating pagkakasala. At mabubuhay tayo, hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po, hindi tayo matatakot dumating man yung kamatayan. Ang napakahalaga ay habang tayo nabubuhay, paano naghahari sa atin ang Panginoong Jesucristo. Sa ikalawang pagbasa, binuod po yan ni St. Paul. Sabi niya, ang nabubuhay ayon sa laman, hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ano po yung nabubuhay sa laman? Nabubuhay ka para lang sa pera. Nabubuhay ka para lamang sa ginhawa. Nabubuhay ka para lamang sa sarap. Yung mga tukso na pinagnilayan natin ng unang linggo ng Kwaresma. Tanungin mo sarili mo, yung mga bagay na ginagawa ko araw-araw, para saan? Para lang ba guminhawa? Para lamang ba sumarap ang buhay? Para lang ba maging matagumpay? Para lamang ba maging kilala? Kung yun yung mga layunin natin, nabubuhay tayo ayon sa laman. Dahil ano yung gusto ng laman? Yung madali, yung maginhawa, yung para sa Kanya. Hindi tayo maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman. Namumuhay na kayo ayon sa Espiritu. At kung talagang nananahan sa inyong Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo wala na sa isang tao, hindi siya kay Kristo.
Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay ang inyong katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kaya ang panahon po ng Kwaresma ay panahon ng pagsisisi. Tunay nakakasala tayo. Sasabihin nila, tunay ganyan talaga yung takbo ng mundo. Tunay yung talagang korupsyon ay institutionalized. Pero hindi ibig sabihin na wala tayong magagawa. Kung magsisisi tayo, kung magbabago tayo, maliligtas tayo. Dahil pawawalang sala tayo ng Espiritu. Pero kung pipiliin natin yung laman, di ba narinig natin, meron in-interview na nagnakaw, na pinagsosoli, pakiramdam daw nila para silang ninanakawan. Di mo sabi sa kanya, it takes one to know one, o it takes one to know oneself. Mas kilala niya yung sarili niya. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, siya'y muling bumuhay kay Kristo. Ang Diyos din na yan na magbibigay ng buhay sa inyong katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nananahan sa inyo. Saan nga ba natin gustong mapunta pagkaraan ng buhay na ito? Ba? Tanungin mo nga yung katabi mo, saan mo gustong pumunta pagkaraan ng buhay na ito? Ano po sagot? Siyempre sa langit. Di ba lang naman sa impyerno, magsama-sama tayo dun. Sa langit. Meron nagtanong, is heaven far? Nalagay po dito sa tarp doon sa labas yun eh. Malayo ba ang langit? No, it's not far. Di raw po malayo. If you live close to God, when you live close to God, it's right where you are. Kung nabubuhay tayo na malapit sa Diyos, yung langit nandun. Yung kaharian ng Diyos nandun. Kung nandun si Kristo. Paano? Paano natin masasabi na si Kristo ay naghahari talaga sa atin at nananatili sa atin? Bubuhayin tayo at mamatay man tayo, mayroong buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Mangyayari po yun kung pinatutuloy talaga natin ang Panginoon sa ating mga puso. Sabi po nung second reading natin, namumuhay ayon sa Espiritu. Sa panulat ni na St. Paul, sinabi nila, ano yung fruits of the Spirit? Love, joy, peace, patience. So, meron tayong guide na sa altar. Madalas naririnig po natin yan pag Pasko, di ba? Love, joy, peace. Pero yan pa rin po dapat hanggang ngayon, lalong higit patungo tayo sa muling pagkabuhay. Kaya binati yun ng Pasko, ito yung makakamit natin, sinilang si Jesus. At kung si Jesus maghahari sa buhay natin, yan din. Kung titignan natin ang buhay ng Panginoon, yung pangangaral niya, yung pagpapagaling niya, yung pagbuhay niya ng kapatid niya, ng kaibigan niya si Lazaro, maging nung binata na kaisa-isang anak nung balo. 2 beses po yan na muling bumuhay ang Panginoon. Ano po yung mararamdaman? Love, joy, peace. Yung tatlo na lang po muna na yan. Love in our hearts. Sana sa nakalipas na 5 linggo na ito, ano nga ba talagang pinamayani natin yung pag-ibig ng Diyos sa puso natin? Ano nga ba naramdaman ng mga taong nasa pamilya natin, nasa trabaho natin, mga tao na nakadaw palad natin, ang pag-ibig ng Diyos? Wala iba nakaalam kung paano natin konkretong gagawain po yan, ipapadama yung pag-ibig na yan, kundi tayo. Love in our life, in our hearts. And if we have love in our hearts, there will be joy in our homes. Pag nandun yung pag-ibig ng Diyos sa puso natin, sa loob ng pamilya natin, magdudulot tayo ng galak. Masarap bang umuwi sa bahay niyo?
Yun po yung magandang tanong eh. Yung bahay kahit butas-butas o kahit kubisan, hindi aircon o ganyan, masarap umuwi. Masarap umuwi kasi masaya ka. Masarap umuwi, masaya ka kasi dun mo nararamdaman yung pag-ibig. Kahit gaano kalaki yung bahay, pag wala yung pag-ibig, walang galak. Kamumulang yun nandun. Pero kahit sabihin mo, siksikan kayo, di ba maski sa pagkain, mas masarap kumain pag merong kasabay. Kasi meron kang kaagaw. Ang mahirap, sasabihin mo, masarap ako kumain kahit mag-isa. Ibig sabihin nun, matakaw. Pero pag tinignan niyo po, you find joy. Joy in the presence of God in each other. Kaya nga po, ganun kahalaga marahil kaya pinili ng Diyos hindi ulila sa Amang Panginoon. Isang kumpletong pamilya dahil doon sa tahanan natin mararamdaman yung pag-ibig na yun ng Diyos. Doon lalago. And that will bring joy. Hindi ibig sabihin po ng joy laging masaya. Kasi lagi kayo nag-yoyolo, lagi kayong nag-i-eat all you can, lagi kayong lumalabas o namamasyal. Alam natin kung ano ibig sabihin ng pag-ibig at kagalakan sa pamilya. Nandun ang tampo, nandun yung sama na loob, bahagi lahat yan. Pero dahil nandun yung pag-ibig, nandun yung pagpapatawad. Nandun yung pag-unawa, kaya nandun patience. Love in our hearts, joy in our homes, peace in our lives. At kung lumaki tayo ng tama, namula tayo ng mga magulang natin sa mabuting pananampalataya, tinuruan tayo ng kahihiyan sa ating kapwa, tinuruan tayo ng katapatan, there will be peace. Peace in our lives. Ang mga Hudyo, pag bumabati po sila, sinasabi nila, Shalom. At ang ibig sabihin nun, peace. Kaya napaka-ironic, ang hirap intindihin yung kaguluhan ngayon, yung sa Iran, lahat, kalaban nila ay Israel. Maski pumunta po kayo sa bahay na sinilangan ng Panginoon sa Nazareth, sa Bethlehem, nakakalungkot po doon. Kasi nandun din yung conflict. Nalilibutan yun ng dambuhalang pader na siguro sintaas dito simbahan natin yung pader. Pinapanood nyo doon sa pelikulang World War Z. May mga zombie na nandun sa labas, yung pader na yun. Totoo yun. May ganun talaga pong pader. At yun ang nakalipot doon sa Bethlehem. Kung saan sinasabi natin nandun ang prinsipe ng kapayapaan na sinilang, doon din mismo walang kapayapaan. Magpasa hanggang ngayon. Kaya po yun yung hamon sa atin. Na ang Panginoon hindi na tumahan lang sa isang lugar. Maghahari talaga yung kapayapaan kung nandun yung pag-ibig sa ating puso, kung nandun yung kagalakan sa loob ng ating tahanan, at nandun magdudulot tayo ng kapayapaan sa halip na kaguluhan, kahirapan, kawalangyaan, kasinungalingan sa ating kapwa. Pagtatagumpayan niya ng kapayapaan if we have love in our hearts and joy in our homes. Kaya babaunin natin yung pag-ibig at kagalakan na yan at ibabahagi natin sa ating kapwa. Yung mga sakripisyo na ginagawa natin nitong looban na ito ng mahal na araw, hindi lang pag-araw ng Biyernes o araw na ayuno, every day. What sacrifices have we done in the past? Ano nga ba yung mga ginawa natin? Hindi lang paglilimos, kundi paano tayo nagbahagi ng pag-ibig? Paano tayo nagpagalak ng tao? Paano tayo tumulong? Paano tayo dumamay? Paano tayo nagbigay ng kapayapaan? Paano tayo nagpakalma? Merong ganun t-shirt. Keep calm. Diba? Nandong kalma lang. Paano tayo nagpakalma sa ating kapwa? Mangyayari yun if we have patience. Andun yung ating pagtsatsaga. At sa gayon, makikita po natin kung nandun ang Panginoon sa puso natin, yun ang mahalaga. Mahaba nga buhay mo, walang hiya ka naman, walang kwenta yun. Salot ka lang sa lipunan. Ang mahalaga, everyday matters.
Lalong higit ngayon, ito yung panahon ng walang kasiguruhan, kahirapan. Itong panahon ng higit na pananampalataya. Itong panahon ng higit na pag-ibig. Itong panahon ng higit na pagtsatsaga. At ipadama po natin sa ating katapatan, sa ating pag-ibig, sa ating pananampalataya, makapagbigay nawa tayo ng pag-asa sa isa't isa. Sa gayon, hindi mahalaga kung kailan tayo mamamatay. Ang mahalaga ngayon, ang napakagandang araw na binigyan tayo ng Panginoon ng buhay. Ngayon, ang napakagandang araw, sabi nga ng Panginoon, para patunayan ang tagumpay ng pag-ibig ng Panginoong Diyos. At tayo nawa ang kasangkapanin na yan ng Panginoon upang maghatid ng pag-asa, magpadama ng kanyang kabutihan at pagmamahal sa konkreto nating mga bagay na gagawain, hindi lamang sa araw na ito kundi sa mga araw na darating.